Hi, afternoon, Buster. Chef Jello. Can I have your complete name, sir? Hi, I'm Angelo Gison, but you can call me Chef Jello. Chef Jello. Sir, ano naman po, konting background about you, sir. Well, I'm a chef, I'm a culinary instructor, I also do brand collaborations. I'm a content creator and a culinary instructor. And today, I'm gonna do my demo here at Chefs of the World stage. For the first time in the 4 times that I've been doing the demo, hindi brand yung kasama ko. Kundi it's a foundation, it's Kawa Pilipinas, and Kawa Pilipinas feeds the hungry, the homeless, the persons deprived of liberty, yung mga nasunugan, mga nasalanta ng sakuna, and also yung mga abandoned children and elderly. Ayan. So, that's what I'm bringing with me today. My advocacy for hunger and against hunger and food security. Okay, so Kawa Pilipinas Foundation. Yes. Parang familiar, sir, yung kasama niyo doon, Yes, the picture. president of Kawa Pilipinas is May Paner, also known as Wanna Change. Wanna Change. Yes. Nasa cooking na pala siya. Yeah, oo. So she started this during the pandemic and tinuloy-tuloy na. I'm now the head chef of Kawa. So every Saturday, we cook for 1,500 to 1,700 homeless and PDL. So every Saturday yan. Pero kang Kawa Pilipinas po, sir, is local. It is local. It is started here in the Philippines. It started Since when po, sir? Kano katagal na? 2020. Okay. 2020. I think 2021. Yeah. So parang kayo yung the face of Kawa Pilipinas Foundation? Well, you could say that, but also not just the face, but every Saturday talaga I'm in the kitchen cooking big kawa for with volunteers, of course. So mamaya anong mangyayari, sir? So lulutuin namin yung isa sa parang patok na dish na pinapakain namin sa aming mga beloveds, kasi yung mga pinapakain namin we call them beloveds. Ito ay tinolang lugaw. Tinolang lugaw. Tinola na may rice, syempre, para mas nakakabusog. Pero very healthy kasi chicken, and also may dahon ng saging, dahon ng sili, may papaya. Para healthier, Yes. instead of just lugaw. Pero normally, sir, saan tayo kayo makikita kung wala kayo sa Kawa Pilipinas Foundation? So you can check me up online. All my social media would be named at Chef Jello Gison. So doon, makikita niyo yung mga cooking videos ko. And if you want to volunteer for Kawa, please message the Kawa Pilipinas page. We are housed at De La Salle College of St. Benilde. When you say volunteer, ano exactly yung gagawin, sir? Pwedeng maghiwa doon, magluto, maglinis ng kitchen. Pwede rin mag-donate in kind and in cash. So, lahat ng efforts towards feeding our beloveds will be highly, highly and greatly appreciated. So normally, ang feeding program niyo po, sir, ano mga areas? Manila area. Pero, yung mga BJMPs, yung mga yung mga warden o yung mga jail officers, pupunta yan sa amin para pick upin yung mga food packs. So how to get in touch with Kawa Pilipinas Foundation? Just go ahead and message the Kawa Pilipinas Facebook page. Okay. Thank you, Chef. Thank you. This afternoon, hindi ko kayo marunong. How's everybody doing? Wonderful! And our theme for this year, our tagline for this year is, it's here! Kaya po ba yan? Sabay-sabay po tayo, ha? In 3, 2, 1, it's here! Wonderful! Give yourself a round of applause. Thank you very much. Mafbex is so much excited to be back on ground, bigger and bolder this year, because we've got thousands of exhibitors for you from out of 350 companies from local and international. So if you haven't checked out all the booths inside the halls, feel free to do so, because later on you will be witnessing a cooking demo. Excited ba kayo doon? Yes, but I want to introduce myself first. My name is Leo.
I'm the Marketing Communications Manager of Robex Services International, the organizers of MapBex 2024. We are also the organizers of Robex, the premier leading construction and building design exposition in the country, also the Manila International Auto Show, and of course, the Manila Food and Beverage Expo. Now, I don't want to be alone here on stage. Nandiyan na ba yung co-host ko? Wala pa siya. Okay. Ha? But yes, thank you so much for being here with us. I will be introducing you. Okay ba kayo to have some free taste later on? Yes, yan ang excited tayo, di ba? Kaya nga tayo nandito sa MapBex to have a bite of everything. Kung kaya lang po natin bisitahin ng lahat, go on, visit all of them inside the halls. Make sure that you get a taste of every exhibitors inside because they've prepared a lot for us from local and international. We've got exhibitors from our neighboring countries in Southeast Asia and as well as from Japan, from Korea, and the rest of the world. Only here on MapBex 2024. And like what I mentioned to you, I don't want to be alone up here on stage. That's why I'm calling on my co-host this afternoon. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for Sweet. Hello, World Trade! Yes, Sweet. Oh, walang energy yata. Tumpasan niyo na po yung energy ni Sweet. One more time. Hello, World Trade! Ayan! Pwede na yung energy. Yes, because ang i-introduce natin sa kanila mamaya, Sweet, ay talagang energetic. Wow. But before that, how are you? I'm feeling good. Speaking of, very good talaga. Kasi we are here in our first Chef of the World. Are you guys excited? Yes! And it's also our first day, Sweet. Yes. First day pa lang natin, ang dami na natin pasabog. A while ago, we had our grand opening ceremonies that was graced by none other than Senator Amy Yes, we are Marcos. so privileged. Yes, very much privileged. Alam mo si Senator Amy, nakakatuwa ang mga advocacies niya in the agriculture industry. Isa siya sa mga pioneering who's been helping the young farmers of the country. No? Wow. Yes, kaya naman supportahan po natin ang ating mga kaibigan, yung mga young farmers from the Department of Agriculture. Yes, o Sweet, gusto mo pasalamatan ng mga sponsors natin? Sure po. We would like to thank our sponsors. First, we have Allegra Beverage. Next will be the Allied Metals, Cowbell, Chef's Classics, Distilleria Limtuaco & Co. Incorporated, Maria Clara Sanria, Fresh Option Meat Shop, Focus Global, Island Gas, Caroline Marketing Incorporation, Kinmo PW Corporation. Also, we have Kitchen Pro, La Germania, Mapicon, Massflex Cookware and Kitchenware. We also have McCorney Culinary, also McLean Global, MR Group of Companies, Nisco, Nutrafinity, Philippine Foremost Milling Corporation. Also, we have Union Bank, Water Philippines Incorporation, and Sulfurin Enterprises Incorporation. Thank you very much to all of our wonderful sponsors, and of course, our official internet provider is PLDT. Maraming salamat you po. so much. And yes, with no further ado, This is so exciting. yes, alam ko, kilala nito. Ang first chef natin, Sweet, is Yes. Chef Angelo. Chef Angelo. Yes. Oh, Chef Angelo, do you want to know who's Chef Angelo? Yes, do you mamaya guys natin know natin who's siya. Chef Angelo? Chef Angelo is right over there. Let us introduce Chef. Oh, okay. It will be an honor. Yes. Chef Angelo Pizon is a content creator chef, a culinary instructor, and consultant brand ambassador. He has a huge following on TikTok, Facebook, and Instagram, where he posts videos on the latest trendy restaurants and sometimes post cooking demos and techniques in cooking. Wonderful. Alam ko, excited na kayo to get to know Chef Angelo. But of course, she is gonna be joined by the one and only Main Panel. Oh, and together they are from Kawa, Pilipinas. Well, let's give them a round of Let's give applause. a round of applause, ladies and gentlemen.
2024! Kumusta kayo? Hello! Yes, at syempre pakilala natin si Miss May, aka as Juana Paner. Wanna Change. Kilala ka talaga ng lahat, Mami May. AKA as a Wanna Change. Now tell us about your advocacies po. I believe you have an organization called Kawa Pilipinas. Okay, so Chef Jeno is the head of the kitchen of Kawa Pilipinas. Ang Kawa Pilipinas po ay isang community kitchen and we give hot meals to the homeless, persons deprived of liberty, political prisoners. We also give to the sick children and elderly with special needs, at yung mga survivors ng ating mga natural and man-made calamities. Ang Kawa Pilipinas po ngayon ay nasa loob ng Lasal College of St. Benil. At mula po, nag-umpisa kami ng pandemic since August of 2020. At Chef, to date, ilan na ba ang naluto nating hot meals? Ang tawag po namin sa mga tumatagap ng aming pagkain ay aming mga beloveds. Chef, nakailan na nga ba tayo? 330. Wow! 304,000 304,000 food bags. Yes. Amazing. Palakpakan naman natin po ang Kawa Pilipinas. Now, Chef Jello, how did it all started? The advocacies to the hunger. So during the pandemic, Ate May was contacted by the parish of Quiapo. Baclaran. Tapos sabi, May, baka pwede kami tulungan na magluto ka para makapagpakain. Kasi nga, walang mabilan ng pagkain ng mga panahon na yun. Tsaka maraming hindi nakakapagtrabaho. So it started there sa Baclaran, tapos nalipat sa garahe ng bahay niya sa Makati, nalipat sa garahe sa Pasay, and now we are housed in De La Salle College of St. Benil. You know, I always say this, I bleed maroon, but for Kawa Pilipinas, Animo Lasal. Pero ang founder ng natin nyo, USC. Alright, Yes. so later we're going to have a slide that will Wonderful. discuss Sige, let's talk more about that details later about on. Kawa. But Correct. ang lulutuin, so background lang po, it's my 4th or 5th time in the stage of Chefs of the World. Thank Format. you, Chef. For all of those years, ang kasama ko po ay brand. But this year, as part of me progressing as a human being and finding my higher purpose, ang kasama ko po ngayon ay ang aking causa, or the cause, or the advocacy that I really believe in and that I stand for, which is the fight against hunger, and also for food security. By the way, alam mo, natatakil talaga. Malaki yata ulo. Happy Independence Day po sa ating That's lahat. true. Happy 126 Independence Day. At syempre, very timely din, Chef, yung celebration natin into your advocacy din, di ba? Oo, hindi lang freedom of our country, but freedom from hunger ng mga kababayan nating Pilipino. So, ang lulutuin po natin ngayon, hindi tayo masyado magpapa-impress this year, ha? Ang lulutuin natin ay yung isa sa parang pinakapatok at paborito ng ating mga beloveds. Ang tawag po dun sa mga binibigyan natin pagkain ay beloveds. Ang lulutuin natin ay Tinolang lugaw. yan, tinolang lugaw. Pinagsama ang dalawang paborito natin. Yan. So, ganito ang gagawin natin, ha? Salitan kami, luto, and then may mapapakita si Ate May dito sa ating screen kung what is Kawa Pilipinas all about, at para kung may kakilala kayo o kayo man na gustong mag-connect sa amin at mag-participate sa paglaban natin sa gutom, mas malalaman nyo kung ano yung ating foundation. Alright? So, painitin ko lang yung mantika. Sige ate, you can start. Ayan. So, nakikita nyo naman sa monitor. Anong sabi ng monitor? Ano nakalagay? Hunger is real. Nawala ang hunger Nawala. is real. Balikan natin po yung one One more time. Okay, hunger is real. Kasi po kayong mga nandito, I'm sure, excited kayong kumain, mamili, di ba? Dahil galing kayo sa meron. Pero meron po tayong mga kapatid na gusto nilang bumili, gusto nilang kumain. Pero may mga iba sa ating mga binibigyan
it will take them days bago malaman ng sikmura. Kaya po kami ni Chef Jello, sabi nga namin, sa aming evolusyon bilang human beings, kami po ay napunta sa pagtulong sa mga natututo. Next slide, please. Okay, kami po ang Kawa Pilipinas, as I have told you, and we are 3 years and 9 months strong today. Ever since the pandemic, we never stopped feeding the hungry. And we are really proud of what we do. And that is why, ang lulutuin namin ngayon ay ang paborito rin ng mga binibigyan natin, ang tinolang lugaw. Eh, papakita sa inyo ni Chef, kasi kami siya, ano nga yung 4 na M na importante sa atin sa Kawa? 4M. Sa Kawa, whenever, every Saturday po kasi ang Kawa Day. Every Saturday kami nagluluto. Lagi, pag nagluluto kami, meron kaming 4 M's sa aming isip. Dapat ang pagkain namin ay masarap, Masarap. masustansya, Masustansya. hopefully marami, Marami. at syempre yung Malinis. malinis, at yung ikalima, hindi siya pero yung nagbabalik na dignidad ng mga kumakain. Kasi syempre, di ba, if you're homeless, if you live on the streets, kung ikaw ay nakulong, unti-unti, your dignity as a human being gets taken away from you. At isa yon sa gusto namin. Kaya very strict kami pagdating sa kalinisan. Very strict kami pagdating sa food handling and security. Yes. Kasi ayaw namin na una, hindi masarap, hindi masustansya. Na parang, kasi ang bibigyan naman nila homeless, so basta na lang. Kung ano na lang yung masarap. Hindi ho. We hold ourselves to the highest standards of food handling and safety, and of course, yung lasa at yung kalidad ng pagkain. Eh, ano yung hawak mo? Pero may tanong, ano nga ba ibig sabihin ng, may meaning daw ba yung kawa? Ano meaning? Ikaw na, Yes. anong meaning siya? So wala akong meaning yung kawa. Kawa. It's not an abbreviation, it's not an acronym, pero But literal it's na this kawa. one. Kasi yung pinaglulutuan namin, Ay, Kawa. ang isang ganito, good for 500 puntas. So imagine niyo, pwede kang maligo sa loob nun. Ang Pwede kang laki, mga Kawa namin. Yan ho ay dinalang namin dahil na hindi nakasya sa sasakyan. And very symbolic po ang kawa sa lahat ng mga kitchen ng Pilipino, no? Oo. Okay, so Chef, magkikisa ka na. Oo. Ngayon, habang nagtutulong si Chef magkisa, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang volunteer namin. Alam niyo ba, ang mga volunteers namin sa Kawa, ang pinakabata ay 5 years old. Pero meron kami isang volunteer na nagpunta siya sa Kawa, napakapayat, 12 years old, walang alam, nasusugatan. Pero tingnan ninyo at panoorin ninyo ang storya ni Riley Banaag na ngayon ay isa na nag-aaral na siya ng culinary sa Arellano University. So, pwede natin i-play ang video. Panoorin ninyo ang kwento ni Riley Banaag, isang volunteer sa Kawa, Pilipinas. Dahil natin pala ay isang volunteer ng Kawa. Isa po ang estudyante ng gym, sa basketball. Actually po, nakikinig lang po ako ng ng volunteer. So 7:30 ng umaga, nagsistart ng hiwa. Matatapos yan Ng around Friday. ng Saturday. Ng Saturday. Yung Friday, ano yan, pre-work. Yung Pre-work. mga Iba babad, iba malengke, Malengke. gano'n yan. Mga malengke. Tapos, matatapos yan mga 11 a.m. Sisipin nyo, mga 3.5 hours ang hiwaan. Yes. Mga tipong 60. And ilang volunteers po yan kapag nagpo-food prep tayo in the morning? Around. Dati, Chef, mga 20. Nung huli namin, nung Sabado, umabot kami ng 50 plus. Wow! Nakakatuwa! So anybody, Miss May and Chef, can actually go to your location and help. Yes, ang bango, Chef. Ang bango-bango. Ano naman yan guys? Naamoy ko na yung ginger sweet, Yan. no? So, update lang sa gisa, bawang, sibuyas, and ginger. Kasi nga, lugaw. Yes. So yun, so it takes us 3.5 hours to actually prep mga 60 kilos ng carrots, 60 kilos ng cabbage. Talagang, Because you have to feed how many people?
Paul? Around, on the average, 1,600. Nakakatuwa naman ang kawa. Palakpakan naman po natin sila. Nakakatuwa yung advocacy. So, we need 1,600 people. At alam niyo ba, iba't-ibang mga institusyon ang pupunta sa Kawa. And lately, gusto ko lang po sabihin sa inyo, ang isang napaka-tibay institusyon na tumutulong sa Kawa for 2 weeks now and they want to continue ay ang Supreme Court. Wow, The different justices of the Supreme Court, their chamber and their staff actually go to Kawa to volunteer. The first one was Justice Marvin Leonen and then Justice Kagiwa. This Saturday, Justice Singh will come to Kawa with their staff and baka the Chief Justice. Yeah. Hindi ba? Meron din kami ginagawa maganda para sa kapwa. Kaya ang tiwala ng ating mga institusyon ay ganun na lamang sa Kawa Pilipinas. Kaya kayo, kung kayo ay nagtitiwala rin at natutuwa sa mga ginagawa namin, ipapakita ko sa inyo scam to donate. Kaya Yes. sabi dito mamaya, pwede kayo magbigay ng tulong sa Kawa through our DTI and our GCash. Oh, di ba may plugging na agad? Sorry naman. Okay? Tapos, ngayon naman, papakita ko sa inyo yung next video, ay video ng isang mag-ina. Itong classmate ko siya nung high school. Bata pa, ang vision na nila ay umunit sa mga advokasya ko at ngayon sa advokasya ng Kawa Pilipinas. Tingnan ninyo ang panoorin ng kwento niya. Ibang kwento naman ito. So ito naman ang kwento ni Lisa at ni Anton. Salamat po mo. What's your name? Ikaw yung Ikaw, yes. Ay, ang Cherry! Nino! Kaya ka naman pala pumapalakpak. Ang Cherry po ay donor din ng Kawa. Palakpakan po natin ang Cherry. Yes, thank you so much sa lahat ng mga tumutulong sa Kawa. At nandito sila lahat, Miss May and Chef, to support you as well. Yes, from De La Salle College of St. Phil. Chef, punta kami dito mamaya sa inyo. Yes. Ito na po ang video naman ng mag-ina na si Lisa at si Anton. Let's go! Yolanda, pandemia to Kawa Pilipinas. I was 9 when Yolanda happened. That's when I started sharing my allowance to survivors through Tita May's Project Yakap. Then, the pandemic. Again, I used my savings to buy sacks of rice to donate. Later, I solicited from friends and family and gave back by playing the piano for them. Then Tita May started Kawa, where Mom and I joined as volunteers, and I was again given the opportunity to share. Kaming mag-ina, naghihiwa, nagsama, nakikinig, nagbabalot, natututo. Klase yun ito ng buhay. Klase yun ng pagmamahal. This is a new chapter in my life. Tita May made sure to keep me busy with kitchen work and to interact with the youth volunteers. Mom reminds me that givers can also have the humility to receive. Here in Kawa Pilipinas, there's so much to learn so we become better humans. Sharing what I make and cook from home to the volunteers is happiness. At yung mga salamat po sa biyaya. Your joy yun, ang living. Ako si Lisa, nanay na nagsisikap lumugin ng sarili. At si Anton, na ang buhay hindi lang pang sarili, bagkos para din sa community. At ako po si Anton. Mom and I started as donors. Now, we're donors and volunteers. I heart Kawa. Oh, nakakatawa. So, si Miss Lisa po ay long-time friend. Classmate! Classmate! Classmate ko siya since high school. Classmate niyo po since high school. So ngayon naman, Chef, tapusan mo yung niluluto mo. Ako baka naglalina ng patis si Chef. Ano yung nalawin? Ito na yung chicken, syempre, arroz caldo, so may chicken parts at nilagyan ko na ng patis. Hinahayaan ko lang umatas. Di ba, masarap yung pag, meron tayong, naglagay tayo ng karne, pakakatasin natin. Tapos po, mamaya, idadagdag ko na yung bigas, magkahalo na itong palangit at yung regular na bigas, tapos sasabawan natin. Tapos,
Dadagdagan natin ng mga gulay, meron tayong sayo, papaya, meron tayong dahong sili, tapos last seasoning, tapos matitikpan na natin. Chef, may tanong ako sa'yo. Ano po ang difference kapag nagpe-prepare po tayo ng mga lugaw o kung ano man sa ganitong technology versus sa kawa na, talagang part na ng kultura natin? May kaibahan po ba sa flavor? I think number one, bukod sa flavor yung experience, no? Kasi, syempre, grabe yung apoy nun. Yes. Kasi yung apoy nun, naglalagablab. Yun talaga na sobrang lakas ng apoy. Tapos parang talaga kayong nagbabangka. Kasi yung gamit namin parang mga pangsagwan, ganun kalaki yung pangkalons. Ganyan yung malakas. Tapos, syempre yung alam mo na kahit mainit at kahit mahirap, hindi ito, para ito sa mga kababayan mo nagugutom, so partiyo. Tapos, sa flavor, well, siguro masasabi ko kung yung kawa ang apoy niya uling or Yes. may difference sa flavor. Pero, wala naman masyado. Ang Chef, Oo. kailangan sabihin mo sa kanila, yung nagpapasarap, Ayun! natin na galing sa ating long time donor, pinakamalaking mag-donate, pinakamarami, at napakasarap na partner natin sa kawa. Yan. Chef, ano nga yun? At ito ang isa sa sikreto ninyo. Yan, chef. Ayan Ayan siya. So, if you notice, nakalagay din, at ito ay galing sa Jollibee Foods Foundation. Wow! So, nakalagay dito, Jollibee Group Food Aid. Kasi ang Jollibee, bukod sa, alam natin, na ito yung fast food restaurant, meron po silang social responsibility team na dahil pagkain, gumagawa ho sila ng special congee mix. Ito ho, sa panahon ng mga sakuna, sa panahon na kailangan may mabilis na mapakain, you just boil water with rice or malagkit, tapos ihalo mo lang ito, malasa na yun. So, pampalasa po ito, Chef. Yes, ito po ay pampalasa. Mula sa Jollibee Group. Kasi Food sa Aid. kawa, bukod sa congee mix, kailangan kasi masustansya. Kasi siya maglalagay pa yan ng papaya, dahon ng sili, Kompleto sili, talaga. manok, plus congee mix. At inigisa namin ang aming bigas, ha? Hindi kami magbuboil lang ng kanin, bubuhos namin yan. No. Para talagang So, masarap. isasama siya sa isa, Mami May, no? Yes. Ang bigas. Yes. Oo. But anyway, ngayon, meron ko papakilala sa inyo. Tawagin mo lang siya, Bobo, talika. Ata na si Kuya Bobo. Ay, Kuya Bobo. Si Kuya Bobo, alam na palakpakan niyo naman siya. Ipapanood ko sa inyo ang kwento ni Bobo sa Kawa, Pilipinas. Gusto ko lang maunawaan ninyo kung ano ang pinagbago ni Bobo dahil sa Kawa. Please play the video of Kuya Bobo. Go Bobo, panoorin natin ulit. Habang hinihintay natin na mag-play this year. So, naglagay ka na, Chef, na Naglagay na ako ng malagkit na bigas. halo. Halo po ito, Chef. Malagkit at regular. Regular na rice. 50-50 ang ratio namin siya. 50-50 po yan, Mami May. 50 na malagkit at At 50 na 50 na regular. regular. Tapos gusto ko lang sabihin na, alam niyo, si Kuya Bobo ay backbone ng Kawa. Mukhang mahihirapang mag-operate ng Kawa Pilipinas. Pag wala siya. Siya ang bumibili ng lahat ng aming ingredients. Every Friday. Wow ba? Ano naman natin si Kuya Bobo? Nakakatawa naman Wala, po. pag wala si Kuya Bobo at mahihirapan kami. Kaya nasa pupunta, bawal ka magkasakit. Tsaka, di ba ho, sa kahit anong grupo, meron kayong tao na yung lagi niyo tinatawag. Yeah, maaasahan. Ako si Kuya Bobot yun. Nasa letter M din yan, maaasahan. Maasahan. Kuya Bot, kasi ganito. Kuya Bot, kaya ako lang ito. Lagi Kuya Bot, sabi nga niya, alam mo sana minsan di ko marinig yung pangalan. Kasi lagi Kuya Bot. Pero ganun ho kasi siya kadepende. Pero tanongin natin si Kuya Bobot, anong pakiramdam, Kuya Bobot, na pinagkakatiwalaan po kayo na nag-iisang Chef Jello and Mami May? Saya. Parang may tiwala sa akin. Yes, importante po kasi yun, no, na nagtitiwala po tayo sa mga taong nagtitiwala sa atin. Correct. Diba? Alam mo, Leo, wala pala yung video niya dyan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na si Bobo ay brother
ay kapatid ng aking sister-in-law. Tumawag siya sa akin, sabi niya, May, kunin mo naman si Bobot, sakit ng ulo ko na yan. Ano ba naman? Bakit ako pinagtapuyan niya si Bobo? Oo. Sakit Yes. ng ulo ko yan, Ate May. Bakit? Anong issue mo, Bobot, na bakit sakit ng ulo ni Julie? Senggero. Lasinggero. Pero dahil Okay, sa kawa, yes. iniinom pa rin si Bobot. Pero sinisigurado niya, pagkawa kinabukasan, behave siya. Ang laki na po ng pinagbago ni Bobot dahil sa responsibilidad na hinahawakan niya tuwing may kawa. At siya na po, at talaga naman, sabi nga ni Chef Jello, pag wala si Bobot, mahihirapan kami. Yes. Kaya, palakpakan po natin. Palakpakan natin si Kuya Bobot. Kuya Bobot, matanong lang kita, anong pakiramdam kapag nagsuserve kayo sa community? Iba yung pakiramdam mo na nakakapagset ka sa... You feel the acceptance of everybody. Yes. At ilang taon na po kayo sa Kawa, Philippines? 3 years na. 3 taon na po kayo sa May service. question ako, Kuya Bobot. Paano nabago ang kawa ang buhay niyo? Iba, malaki ang pinagbago sa kawa ng pumasok na. Ano? Ano daw? Sabi daw, kailangan isagot ko yan. Oo. At paano nabawasan? Nabawasan ang bisyo. Walang booking sa Thursday. Oo, wala. At nababalansa na niya, sweet. Diba? Kahit may volunteer na tayo na si Kuya Bobot, mamaya ipapakilala naman namin sa inyo yung isang volunteer namin na bata pa, 15 years old pa 15 lamang, years old. pero regular na sa Kawa. So, Yes. wala daw yung video ni Kuya Bot. So, Wala. on tayo. Papakilala namin sa inyo ang ating mga binibigyan ng pagkain. May kapakita natin. Ako palagpakan muna natin si Kuya Bobot. Maraming salamat, Kuya Bobot. We're gonna see more of you later on. Gusto namin makita ninyo ang mga taong tumatanggap ng pagkain ng kawa. Yes. Tapos dito po sila. Pakita mo nga ika. Ayan na sila. Dito tayo sa Lawton, sa tapat ng post office. Ayun sila, ang ating mga beloveds, mga minamahal. Sila ang ilan sa tumatanggap na niluluto natin ng may pagmamahal mula sa kusina ng Kawa, Pilipinas. Let's go! Laging palalo yung mga pagkain at try mga member ng mga stabbing. Diba? Yun, tayo yan. Video. Mula doon hanggang ngayon. Solid yun nila yung nakaraan eh. Pang ng sociality. Yung temporada nyo, yung pala si Jollibee yun. Ang Jollibee yung gano'n kaya. Hapo. Pwede, hindi naman may kulay pa. Pwede pa. Lahat, hindi na mo safe before. Puro masarap. Hanggang ngayon, masarap. Kasi yung pagkakaluto ko na solid, yung stapa, yung Ricardo, presentation na rin. Naalala ko yung pasta mo, ang sarap. Hanggang ngayon nilalap ko yung pasta mo ginawa. Maraming po salamat sa biyaya. Salamat. Salamat sa biyaya. Maraming salamat. Salamat sa biyaya. Salamat po sa biyaya. Pwede ba kami kumatok sa puso mo para makahingi ng donation para sa ating mga beloveds? Pwede mong gawin yan by depositing to either PTI or PayPal. Maraming salamat! Naku, sa lahat po ng mga gustong tumulong sa Kawa, Pilipinas, scan na po natin ang QR code na nandito. Pero nakakatuwa, Miss May. Alam mo, talaga, kumuha sa ating puso. Because yung pagsiserve po ninyo sa kanila, talaga nakita mo, di ba? It's a restaurant quality. Naman, nakita mo ba? Ang sarap. Yun, Hindi tinipid sa sahog. yes. Yan lang naman ang konsuelo namin. Ang Oo. kanilang mga ngiti. The moment makita mo yung binibigyan mo na kami din, tuwang-tuwa na kami yan. Yes. So, huwag natin kalimutan yung 4 na M. Ano ang 4 na M? Masarap. Masarap, Malinis, malinis, masustansya, masustansya, at sana marami. Marami. At nakakataas ng dignidad. So, over here, Mami May, naglagay na rin po ng tubig si Chef. At ilalagay na natin mga 1/3 nitong ating corn chickens coming from our friends from Jollibee Group Foundation.
Kailangan matikman ninyo ang aming lugaw. Kasi proud na proud kami dito. At tuwing binibigay namin ito doon sa mga masunugan, mga nakakulong. In fact, ang mga nakakulong, alam niyo kung anong tawag nila sa pagkain ng Kawat Pilipinas? Ano po? Pagkain laya. Pagkain laya. Pagkain laya kasi nakakulong pa lang daw sila, meron na silang koneksyon sa labas, sa buhay na may laya dahil sa pagkain na binibigay ng Kawat Pilipinas. So, maminin naman natin, ang lang ba pinapakain sa kanila sa kulungan, hindi ba? Oo. Miswa, sayote, sabaw-sabaw. Pag kumain sila ng pagkain ng Kawa, Pilipinas, yun nga ang tawag nila pagkain. Kasi di ba may nagsabi, huli ako nakatikim nito. Yes. Nung malaya So pa. parang nakatikim sila ng freedom talaga. Yes. Na minsan ipinagkait sa kanila. Gusto ko ipakilala sa inyo, alam niyo, ang mga nag-volunteer sa Kawa, hindi lang yan yung halimbawa nanay o anak. Minsan, may lola, merong nanay-tatay, merong apo, merong pang brother-in-law. Papakita ko ngayon sa inyo ang isa pa sa pinakabata namin volunteer na ngayon siya na rin ang umaayos ang social media ng Kawa. Marami na siyang responsibilidad. Siya na ang sekretary namin pagka may meeting, siya na ang nag-minutes. At saka, siya na ang nangangasiwa sa inventaryo ng Kawa. Papakilala ko sa inyo, kapatid siya ni Riley Banabi na punod nyo kanina. Dati ko, nandun lang sa labas na ako, parang ayaw magkawa. Pero nung naumpisahan, hindi ko na siya maaawat. Pinapakilala ko po sa inyo, si Riley Banabi. Ano nga, third D? Ay, Riley! Yes, third D. Kanina pala si Si Riley. 30. Palakpakan naman po natin si 30. Ilan taon ka na, anak? Ilang taon ka na? 15 po. 15. Ilang taon ka nagsimula sa Kawa? 13 years. Grabe. Ano ba ang masaya anak sa Kawa? Masaya ka ba sa Kawa? Opo. Yes. At nabanggit kanina ni Mami May, ikaw na ang nagmamanage ng social media ng Kawa. At of course, ikaw na ang in-charge sa inventory. Anong pakiramdam at a young age? Ito yung mga responsibilities. Ito yung parang nagtatrabaho ka na talaga full-time. Masaya po kasi sa edad ko po na to, marami na po akong nalalaman sa mga pamilya. Yes. Diba? Palakpakan naman natin si Sir. Palakpakan natin si 30. Salamat, anak. Thank you, Ferdy. May invite talaga yun ni 30. At saka, ang gusto rin daw niya, either engineering lang or culinary. Sabi ko, sige anak, you have the time to explore, to decide kung ano ang ipupursue mo. Tutulungan, siyempre tutulungan siya ng Kawa. Tutulungan siya ng lasal. Ng lasal? Alam mo ba sa mga lasal? Ng lasal? Lasal namin niya. Kasi may mga taga-CSB. Oo, wala na. In fact, alam niyo ba, Leo, Yes. dati akala ko ang beneficiary ng Kawa, yung mga napapakain. Ang sabi ng kaibigan ko, ang tunay yung beneficiary ay ang mga volunteers. Because it is through the volunteers that you get to see real change. At the cellular level, talagang at saka long term. Diba? Kasi formation ang nagagawa pag ikaw ay nag-volunteer. Alam niyo ba, kahit sa trabaho, pag nag-apply kayo, pag pinakita ninyo ang revenue ng pagiging volunteer, mataas ang point na ang chance na makukuha kayo. Kaya, please, volunteer. Hindi naman kailangan sa kawa, but anywhere, volunteer. So kaya if you're interested to volunteer for Kawa, lapitan niyo na po sila Mami May and Chef Jello right after. Yes! our Gusto ko lang batiin ang aking kaibigan na food content creator, si Tim. hello! You can follow her dyan sa South, fellow foodie content creator. Hello. Sige, Ate May, yung next slide natin. Sa kawa, and we will make them wonderful food shops. Yes. So, ayan, pag tingnan ninyo, Pwede mo nga malaman anong mga pangalan? yan, Ito ay- This one is yan, I think it's pasta. ala kawa. Pasta ala Kawa. How about this one? Yan ay, Para siyang pochero. Pochero baboy. Yes. Ano yan, ang nagbigay dyan, Justice. Yes. And that one is parang sweet and sour. Pero tonkatsu. Chicken. Chicken, nagbigay ng Jollibee. Oo. Pinred natin, tapos nilagyan natin ng mga gulay. And ito yung chicken giniling, bigay din ng Jollibee. Yes. Ito naman, Pasta ulit. pasta. Ito ata yung araw na walang donation. Lahat kawang bumastos. Yes.
O meron ka rin dessert, Mami May. Ay, ano to? Ito ay caramel sauce galing sa Jollibee. Wow! At saka tingnan mo, meron pa talaga siyang seasoned na black sesame. Si Chef yan. Grabe yung garnish. Bongga yan, Chef Ang Jello. favorite niya, rock salt at saka black sesame. Wow! So ano yan, salted caramel, Salted fried caramel banana and kamote. fritters. Parang gano'n. Diba? Tapos, alam mo, Ah, tinawin ang siya. mga Tagaloton, grabing fan na champurado. Champurado. Kasi ang chocolate galing sa Jollibee. Jollibee, yung sa kalasa. Yung mga sundae mo, Chef. Oo, yung sa Sunday yung Jollibee. O tsaka yung mga pangtimpla siguro yun nila ng kape. Yan, ang choco nila. Sarap. And finally, may Mami May. That's it. That's the lugaw. The tinolang lugaw. Pamulalo. Alam mo, kaya sinasabi talaga ng mga kaibigan natin sa mga correction that this is a food of freedom. Yes. Tingnan mo naman, sweet, diba? Ang ganda. At ang sarap. Yan, sarap. At ayan na, pila na po tayo. Pila na. Tikman ang ating tinolang lugaw from Chef Jello. Eto, bigaya. Yes, sweet! Yes, and siyempre pa, thank you very much for being here with us at the Manila Food and Beverage Expo. And also, we would like to thank Chef Jello and Mommy. Yes, nakawak Yes. po the Yes. And yung also, advocacies nila. Don't forget to donate. the donation, the QR code will be, where should we put this one? Dito natin siya ilagay Yes, sa here kita-kita. po. Yes. Any donation, any amount will be of great help. And aside from the donation, volunteer. Yes, all the Kaya, may manok, may daon ng sili, ano pa? Ayan, yung onion leeks. So, this is tinolang lugaw. Lugaw, tinola, whatever. So, they combine yung lugaw saka yung tinola. Yung tinola, di ba may manok, may papaya, and may onion leeks, may daon ng sili, and of course yung lugaw. Tikman natin.